So ngayon, eto na mga bossing, ongoing na yung ating pag sasiding ng ating mga beams. So bali ngayon, doon sa part na yun, sa gitna na yun, so medyo mahaba pa siya. So patadagdagan pa natin siya ng secondary beam. Palalagyan pa natin ng isang biga na diretso sa columns na yon hanggang doon sa kabilang poste. So para meron tayo ng extra tibay. Ayan. And then mga boss, ayan, kita nyo yung ginagamit pa rin natin ng mga pamorma, PP board, and then yung ating framing, tubular pa rin. And then itong part na to, open nga pala to mga bossing. So nandito yung ating high ceiling. Ayan, so mula sa baba hanggang dito sa taas, ay magkakaroon tayo ng high ceiling. So para magkaroon tayo ng magandang view. And then yung hagdanan naman natin, doon natin nilalagay sa part na yon, naka-eskwala. Papunta doon hanggang doon. Tapos itong area na yan ay salamin. Yan. Tapos sa part na to, salamin din to. So para kita yung high ceiling sa labas. Kapag may dumadaan na tao sa kalsada, matatanaw nila yung magandang design ng kisame. Ito ng glass para natatanaw ng mga tao dun sa labas, yung mga dadaan dyan na meron tayo ditong high ceiling. Ayan mga bossing. And then ito mga bossing, so napapansin niyo, ang ginagawa ko palagi sa kanila, or pag ginagawa ko palagi pag nagko-construct ng bahay is yung ating mga anilyo yung ating mga stirrups, kapag nandito tayo sa mga beam sa loob, nasa ibabaw lahat yung mga hook natin. And then mapapansin niyo, meron tayong 135 degree hook. So ang purpose ng mga hook na yan ay hindi lang basta hook. Yan ay for anchorage. So para magkaroon ng matibay na anchorage yung ating mga bakal dun sa concrete, kaya natin nilalagyan ng hook na 135 degree. So yan mga bossing. And then pagdating naman dun sa cantilever, yun, may cantilever beam ako doon. Yan, napapansin niyo, wala siyang hook sa ibabaw. Kasi lahat naman ng hook ay nasa ilalim. So kabaliktaran, pag mga cantilever beam, yung mga hook natin is nasa ilalim naman. So may mga purpose yun. Then na-discuss ko na yan dati. Nire-review lang natin. Ayan mga bossing. So ito, ganun pa rin ang diskarte namin dito. Mga poste namin, as usual, wala nang palitada. And then, ito, bago tayo nagpa-pile ng CHB natin, meron ng columns na nakatayo. So yung mga columns na yan, nakahulog na. And then yung ating hollow blocks or yung CHB natin, ang diskarte namin dyan, kapag finish na yung columns natin, ipapasok natin yan ng 3/4. So kailangan meron tayong allowance na 3/4 para sa palitada. So dahil nga yung mga poste natin is hindi ko na pinapapalitadahan, finish na yan. So kaya ang gagawin niyo kapag may CHB, maglalagay kayo ng 3/4. So bakit 3/4? Kasi yung 3/4 is yan yung pinakamagandang kapal para sa plastering ng mga CHB. Okay, or as per design or depende sa gusto ng inyong mga contractors, architect, engineers. Ayan, so kaya pinalagyan ko na rin ng ng CHB, so para makatipid din tayo sa mga runner and then sa formwork. So malaking bagay din kasi yung natitipid natin kapag meron tayong CHB. Ayan, so yung sa inyo mga boss, hindi ko lang alam yung diskarte ninyo. Yan, i-share nyo na lang. And then ito, nag-i-start na rin tayo dahan-dahan na nagpapaipon ako ng mga graba. And then yung deliver ng buhangin natin hindi pa dumating. Kasi nga para pag nagbuhos tayo ng slab dito, sa maybe next week kasi ang sama ng panahon dito sa San Pablo ngayon, nag-uulan. So 2 days nang hindi sila nakakagawa. So kaya ang sabi ko dun sa foreman dito, bukas kapag maganda ng panahon ay mag-o-overtime para makabawi dun sa mga araw na hindi sila nakapasok. So para yung weekly nila is buo pa rin. Kasi ang gusto ko sa mga tao kasi mga bossing, pagdating ng Sabado ay may sinusweldo. Yan. And then ito mga bossing, yung siding nga pala natin yan. Yung siding, kapag ang ating mga beams ay nasa open or yung exposed, kita ng tao or kahit hindi kita ng tao, ito pinapalagay ko na talaga sa hulog. And then kinakailangan tuwid. Kasi yung mga beams natin ay wala na rin siyang plastering. So finish na siya. Pero pagkatanggal ng forma, tatanggalin ng formworks, finish na, kinakailangan yung biga, wala nang palitada. So kaya kinakailangan nasa hulog talaga ang mga beams, itong mga siding natin para wala na tayong back job. Ayan mga bossing. And then sa part na to naman, yan. So yung ibang kasama naman natin, yan. So ibang mga kasama natin dito ay pinapagawa naman natin ng bakod. Ayan, so meron tayo ditong
bakod na pinapagawa. So napapapansin niyo pati yung bakod namin is nakalayo dun sa pader ng kabilang bahay kasi yun din ang suggest ng may-ari. Gusto ng may-ari na yung kanyang pader ay hindi nakadikit dun sa pader ng kabilang bahay. So maganda rin yan mga bossing for ventilation. Yan katulad niya pag dito sa side na to kung gusto niyo magbintana, pwede kasi merong space. So ayan mga bossing. And then hopefully hoping na sana bukas ay uminit na para makapagagawa na. So kita nyo pati mga boss no, dito pag yung mga formworks natin, andamyo, scaffolding ay puro bakal na. Hindi na rin ako gumagamit ng mga kahoy kasi sa kahoy kasi mga boss nasasayang lang yung pera. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses lang pwedeng gamitin, tapo na. Hindi katulad ng bakal. Ang bakal pwedeng i-welding pagdudugtong. Ang mga formworks natin, PP board, hindi inaanay, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi bumabaluktot sa init. So pag bumili tayo ng plywood, although bumili tayo ng mga marine, mga arrow ply or any phenolic board na matitibay, nabubulok pa rin. So hindi katulad ng mga PP board na ganyan. Ito medyo mahal. 1,800 isang peraso. Pero yung 1,800 mo ay sulit na sulit. Matagal na panahon mong mapapakinabangan. Hindi katulad ng bibili ka ng phenolic board. Let's say 1,000 ang isang phenolic board. Gagamitin mo phenolic board isang beses lang, dalawang beses. Tapo na, bibili ka na ulit. 'Di ba? So ilang beses ka pwedeng bumili bago matapos yung project. Napakarami. So kung ganun lang, yung akala ng iba na mas nakakatipid sila, hindi. Mas napapamahal pa kasi nga bili ng bili, although mura, bili ng bili. Ito, isang bilihan lang, matagal na gagamitin. So kinakailangan yung mga mindset natin sa mga nagpapagawa ng bahay, sa mga ibang kontraktor, iisipin nyo palagi yung long run or yung pangmatagalang gamit ng isang formworks, frameworks, scaffolding na binibili natin. Lalo na ganito, pag labor and materials yung kontrata ko, syempre hindi na ako bumibili ng mga kahoy. Kasi yung kahoy, pag ginamit natin, pinutol, ang hirap idugtong. Matrabaho, wala nang tibay. 'Di ba? Pagkatapos, tapo na. Pag nabulok, wala na. Hindi kagaya ng bakal, matagal na panahon kong pinapakinabangan yan mga bossing. Although mahal, sabihin natin mahal ang mag-provide or gumastos bumili ng mga ganitong scaffolding, pero ang iniisip ko palagi ay yung pangmatagalang gamit. So babawi ko naman yung mga nagastos ko dito sa mga scaffold namin. Ayan. So kami ginagawa namin pag sumasahod ako sa YouTube mga bossing, bili ng mga scaffolding, bili ng mga formworks. Yun ang ginagawa ko. Basta sumahod kami sa pagbablog namin, nag-i-invest kami sa mga gamit na ginagamit namin sa pagko-construct ng bahay. Ayan mga bossing, so abangan nyo yung iba pang update natin dito sa ating San Pablo project. So yan, shoutout sa inyong lahat. And then syempre shoutout nga pala kay Ma'am Kiray.